Buenos dias, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Ngayon pong araw na to, ito na po ang aking pangalawang vlog at bihirang-bihira tayo na gumawa ng dalawang articles sa loob ng isang araw. Minsan nga 3 beses lang tayo mag-vlog, no, sa loob ng isang linggo. Kaya lamang ako nakagawa ng pangalawang vlog sa araw na to ay sapagkat may mga nabasa akong mga komentaryo na galing sa mga trolls yata to, mga galing sa mga kulto na hindi mo maintindihan kung ano yung mga kinokomentaryo, mga offensive words ang sinasabi. At kung inyong susuriin ay mukhang hindi nakakaintindi, no? Ang mga trolls na to. Kaya lamang, minsan dapat patulan to, no? Yung iba nga, binura ko na at hindi magandang basahin ng ibang aking mga subscribers at viewers dito. Sinasabi nila na mukhang hindi daw natin naiintindihan itong bicameral committee report, no, ng mababang kapulungan at ng mataas na kapulungan. At ito daw ang bicameral committee report ay walang kinalaman dun sa General Appropriations Act. Iba daw yung GAA at bicameral committee report. So ipapaliwanag po natin itong bicameral committee report vis-a-vis the General Appropriations Act. This bicameral committee report is a very crucial document, no? This is very important in the reconciliation of the different versions of both the Senate and the House of Representatives. Kasi alam nyo, pag gumagawa kayo ng isang budget proposal, ay nagkakaiba talaga palagi ang bersyon ng mababang kapulungan at ang bersyon ng mataas na kapulungan ng ating Senado. At dahil dito, nagkakaroon tuloy ng bicameral committee. Itong bicameral committee ay tinabibilangan ng mga miyembro na nagmumula sa Senado at nagmumula sa mababang kapulungan. Pinipili diyan yung mga representante na nakakaintindi sa mga budget preparation. Itong bicameral committee ay nagsisilbing instrumento upang resolbahin yung mga different versions at nang sa ganun ay magkaroon ng unified budget proposal, no, sa ating bansa. At pagkatapos nito ay nagkakaroon din dito ng compromises, no, and consensus upang tayo ay magkaroon ng upang ang dalawang houses or chamber ay magkaroon ng effective collaboration, no, sa pagprepara ng final na bersyon ng ating taunang pondo. At pagkatapos nito, dun nga magkakaroon ng final version. Kapag nagkaroon ng final version, ang ating House of Representatives and the Senate of the Philippines, ito pong bicameral committee report na to ay pinakikita sa presidente. At kapag kanya pong inayunan, ay isusumiti na ang General Appropriations Bill at pipirmahan niya. Kapag ang General Appropriations Bill ay napirmahan, ito po ay magiging isang batas. Ang tawag na dyan ay General Appropriations Act. So itong bicameral committee report is the foundation of the General Appropriations Act, no? At ito ay isang dokumento na pinapakita na meron tayong isang maliwanag, isang detalyado at hindi nagkaroon ng isang blankong entries sa General Appropriations Bill. Kasi yung bicameral committee report, sinisigurado niyan na ang proposed budget ay very clear, very detailed, and there is no single entry na blanco. Sapagkat ipinagbabawal sa ilalim ng ating batas ang pagsusumiti ng isang General Appropriations Bill na hindi klarado, hindi malinaw,
at hindi detalyado at nag-iiwan ng mga blankong entries sa appropriations bill. Kapag ganyan po ang nangyari ay magkakaroon po ng violation of the principles of accountability and transparency. At kung sino man yung mga nakilahok sa approval ng General Appropriations Bill ay pwedeng magkaroon ng liability sa ilalim ng ating batas, lalong-lalo na nga doon sa principle of accountability and transparency. Sa tingin ninyo ay gagawin yan ng mga kongresista? Hindi yan gagawin sapagkat sila mismo ang mapapahamak at ang presidente na pupirma sa proposed budget for the fiscal year. So, dun sa mga nag-aaksa na nagkaroon ng blankong entries sa General Appropriations Act, yan po ay malabong mangyari. At tama ang ating Pangulo na nagsisinungaling ng dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte sapagkat never in the history of the Philippines that the Congress has submitted a General Appropriations Bill with blank entries, not so clear and not detailed ang pondong pinopropose sa ating presidente. So malabong mangyari na blanco ang mga entries dahil pag sumiti kasi ng General Appropriation Bill, naka-incorporate po yung tinatawag na bicameral committee report na malinaw, detalyado at wala kang makikita not a single vacant entry doon sa General Appropriation Bill. Hindi nyo po makikita yon at dahil yun ay pinagbabawal at kung sino man ang gagawang mga kongresista na ganyan ay mananagot sa ating batas. So, ako'y naniniwala doon sa posisyon ng ating Pangulo na pawang fake news ang pinalabas ng dating presidente at pawang kasinungalingan ang mga statement na inilabas noong nakaraang araw. At so doon sa mga trolls dito sa social media, lalong-lalo na dito sa YouTube, bago po kayo magbigay ng komentaryo dito sa ating YouTube channel, siguraduhin po ninyo na kayo po ay nag-conduct ng research, no? At pinag-aralang mabuti ang inyong sasabihin dito sa aking YouTube channel at siguraduhin nyo na mas mataas ang pinag-aralan nyo doon sa nagsulat at gumawa ng artikulo. Sapagkat kung kayo ay hindi naman nakakaintindi, mas magandang manahimik na lamang kayo at pumunta kayo doon sa channel na maiintindihan nyo yung kanilang mga paliwanag. No? Kasi dito sa akin, no, ay binababa ko na nga sa level ng ordinaryong mamamayan ang aking mga paliwanag. Pero kung kayo ay isang troll, kahit gaano kababa na level ng aking pagpapaliwanag, definitely hindi nyo po maiintindihan sapagkat kayo po ay bayaran ng mga trolls at mga komentarista dito sa social media. At yun lang, dahil medyo minsan nakakapikon kahit ikaw ay isang abogado, paminsan-minsan medyo mapipirin ka dahil medyo offensive na minsan ang mga binibitawang pananalita nito mga trolls at mga didishits na tawag nila dito no? Mga tangi mga BO na akala mo marurunong, no? Pero halata naman, hindi nagpapakita ng muka. Walang sa profile nila, walang mga retratong totoo. At ang mga spelling sa mga komentaryo ay mali-mali. Parang grade 1, parang grade 2 lamang ang mga tangi na to. So, yun lang. At nandito na lamang po. At pasensya na po kayo at ngayon dito sa aking episode at minsan ay tayong tao lamang at minsan ay medyo nakakaramdam ng pagkapikon sa mga komentaristang medyo mababaw ang pananaw, no, sa ating mga ipinaliliwanag. So hanggang dito na lang po. Ako muli ang lingkod, Atty. Rene Bueno.